Kung sa inyo, pag tinignan natin sa statistics, pag ginugol nyo, ilan ang church sa buong mundo? Ilan nga? 55,555 churches all over the world. Napakarami. Pero nung panahon ng Panginoon, isa lang ang itinatag niya, di ba? So, kanya-kanya ng sulputan, kumbaga karoon na ng mga sanga, yung iba't ibang simbahan. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit ba nagkaroon ng iba't ibang simbahan? Simple lang. Dahil sa iba't ibang interpretasyon ng tao, kaya nagkaroon ng simbahan. Halimbawa, may taong nagbasa ng Biblia. Ang pagka-interpret niya ay para maligtas, kailangan magpabautismo. So, maghahanap siya ngayon ng simbahan na kaligtasan pag magpapabautismo. So, ano gagawin niya? Dahil wala siyang mahanap, magtatag siya ng sa kanya. Di ba? Kaya meron namang simbahan na para maligtas, magpakabait. So, yan ang pangunawa niya, kaya nagtatag siya ng simbahan. Okay? Pero, sa atin, ang pangunawa natin para maligtas, manampalataya. Amen? So, dahil nagkaroon ng iba't ibang simbahan, kaya may iba't ibang simbahan, dahil sa iba't ibang interpretasyon ng mga tao. Okay? So, iba't ibang pangunawa. Kaya ang problema sa kanila, yung mga interpretasyon nila ay mali. Tama? Kaya, ang problema, sabi nga sa nabasa ko, ang mga tao, hindi sila pupunta sa impyerno dahil sa kulang sa simbahan. Actually, napakaraming simbahan. Alam nyo ba kung bakit ang tao, isa sa dahilan kung bakit siya pupunta sa impyerno? Kasi dahil sa sobrang daming simbahan. At sa bawat simbahan, iba't iba ang turo. Tama? So, syempre, tayo, para hindi maligaw, lagi kong advice sa inyo, para hindi tayo maligaw ng landas at makita natin yung tamang simbahan, ang dapat natin gawin, saliksikin natin ang Biblia. Amen? Kaya dito sa church, may Bible tayo. Sabi ko nga sa inyo, may simbahan na bawal sa kanilang Bible. Di ba? Anong simbahan yon? May simbahan na hindi sila gumagamit ng Biblia. Di ba? Sa INC, sa iglesia, hindi sa kanila gumagamit ng Biblia. Ang nagsasalita ay yung nasa harap. Wala ding Bible yung nagsasalita sa harap. Ang gamit lang nila ay pasuko. Diba? Or kung nakakita kayo ng ganon, sino nakakita sa inyo sa iglesia? Pag may nakita kayong iglesia, or may kaibigan kayong iglesia ng classmate, tanungin nyo sila, sa inyo ba may Bible? Ang sagot nila, wala, hindi sila gumagamit. And then, tanungin nyo rin sila, ano yung pasuko? Alam nila yon. Yun yung parang magazine na ang gumagawa nun ay yung pinaka-head nila, pinaka-sentro nila. Tapos kung ano yung gusto ng topic na ituro ng pinaka-head nila, yun ang ipapaprint nila sa magazine, tapos ipapasa nila sa bawat churches. Okay? Kaya sila, kung ano yung turo ng pinaka-head nila sa Sunday na ito, yun ang turo ng lahat ng iglesia. So, by schedule yan sila. So, walang doon. Walang Biblia. Kaya nga, dahil sa hindi sila bumabasa sa Biblia, alam nyo ang problema sa kanila? Alam nyo ang problema? Nagkakamali sila ng iba't ibang interpretasyon. Kaya nga, may interpretasyon, tinuturo nila na si Kristo tao lang. Alam nyo ba, may ganong turo? Si Kristo tao lang. Eh, sabi nila, si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay tao lang. Pero alam nyo ba sa Biblia, pag tinignan natin, pinapatunayan dito na si Kristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Amen. So, mali ang term na si Kristo ay tao lang na ginagamit ng iba. Ang term na tama, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pastor, saan sa Biblia yan? Paano natin ma-prove na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Okay, tignan natin sa John. John chapter 1. Kaya nga dito sa church natin, ang pinaka number 1 or ang final authority natin sa pagtuturo para hindi tayo maligaw ay ang salita ng Diyos. Kaya see to it na kung ano yung naririnig nyo dito sa harap ay kailangan may basihan tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya yung turo nila na si Kristo ay tao lang. Totoo nga ba? Or meron ding turo na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Saan ang tama doon? Tingnan natin sa Biblia para hindi tayo maligaw. John chapter 1. John chapter 1 verse 1. Okay.
John chapter, sundan nyo maigi para maunawaan nating maigi. Amen? Ito, may puprove natin dito na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Okay. Tignan natin. Nakita na po ba bawat isa? Amen. Sige. Sabi sa verse 1, basahin natin. Ready? Read. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Tagalog, napasimula pa lamang, sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos. Di ba? Nakita nyo? Nakita nyo po? Nagets nyo? Kung may mga Tagalog, di ba may mga Tagalog kayo? Sabi dyan, ang salita ay kasama ng Diyos. At yung last phrase niya, tingnan nyo, and the Word was God. At yung salita ay siya mismo ay Diyos. Amen? Amen. Okay. Ngayon, nagets niya. So, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos din siya. Ngayon, pag pumunta kayo sa verse 14, tingnan niyo verse 14. Take note yung salitang word. Diba tingnan niyo yung word? Big letter, no? Capital W, tama? So, sa verse 1, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita, siya mismo ay Diyos. Tignan nyo, verse 14. Basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Read. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang galing, no? Tignan nyo sa verse 14. Yung unang phrase, and the Word was made flesh. Yung salita ay naging laman. O pag tumingin kayo sa verse 1, anong sabi? Ang salita ay Diyos. Okay? Pagdating sa verse 14, yung salita naging laman. Ibig sabihin, yung Diyos naging laman. So, sino ba yung naging laman? John 3:16. Sino yon? Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi din sa Luke 19:10, sabi ng Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. At napakaraming verses sa Biblia na si Kristo ay bumaba dito sa lupa. Okay, so, etong John chapter 1, tapos verse 14, nagpo-prove siya na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos mismo. Pagdating sa verse 14, ang salita ay naging laman. Amen? Nagets niyo po? So, kaya pag may magsabi sa inyo, si Kristo ay tao lang, sabihin niyo, mali yan, hindi totoo yan. Pag sinabi sa ako, paano mo nasabi? Di ba? Paano mo nasabi? Kung meron tayong basihan, amen? Ang basihan natin ay salita ng Diyos. Kaya, dalhin mo siya sa tignan mo sa John chapter 1, verse 1. O tapos bigla kang pumunta sa verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. At nanahan siya. Ang Diyos, kaya ang tamang term, Diyos na nagkatawang tao. Amen? Amen. Ganyan po. Kaya pag may nakarinig kayo na si Kristo tao lang, mali yun. Huwag niyong papakinggan yung ganung turo. Kaya yung ibang simbahan, ganun ang turo nila. Kaya yung mga tao na nakaupo dyan, walang hawak na Biblia, anong nangyayari? Sagot lang sila ng sagot, di ba? Kaya sa iglesia, anong sagot nila? Opo, di ba? Siya nga po. Nakabasa ko kayo ng iglesia. No? Ganun na sa atin. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Ganun sa kanila. Sa kanila, talagang pure Tagalog sila pag nagsalita. Kaya yung ministro nila sa harap, talagang ang galing mag-Tagalog. Talagang Tagalog na Tagalog. Kaya mapapaniwala ka eh. Kasi magaling silang magbaluktot ng salita ng Diyos. Tinitwist nila yung katotohanan. Na kaya yung mga tao, napapaniwala, oo nga no. Kaya sagot nila, opo, siya nga po. Kaya pag tinuro sa kanila na si Kristo tao lang, oo lang din sila. Bakit? Wala silang Biblia eh. Amen? Amen. Kaya tayo dito sa church natin, kung ano yung turo sa harap, tignan natin sa Biblia. Amen? Amen. Sinabi dito sa harap, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. O anong basihan sa Biblia? Amen? Tinuro dito na merong church. O anong basihan sa Biblia? Amen?
tinuro dito na dapat hindi natin pabayaan yung pagsisimba. O anong basihan sa Biblia? Hebrews 10:25. Amen? Anong basihan natin na tinuro dito sa harap na laging mag-pray? Anong basihan? 1 Thessalonians 5:17. Ano kasulat doon? Pray without ceasing. O, tinuro dito sa harap na dapat sumunod tayo mga bata sa ating mga magulang. O anong basihan? Ephesians 6:1. Ano nakalagay? Kabisado na nila, no? Marami ng mga memory verses na kabisado, no? Ephesians 6:1. Children, obey your parents. Amen? So, anong basihan? Tinuro dito sa harap na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong basihan doon? Anong basihan? Bukod sa John 3:16, anong basihan? Ephesians 2:8. Ano nakasulat doon? For by grace are ye saved through faith. O isa pa yan. Tignan nyo. Ephesians 2:8. Tignan natin. Kasi meron namang simbahan. Okay, tapos na tayo sa ibang turo. May turo na para maligtas, magpamiyembro sa simbahan. Pero titignan natin sa Biblia. Ano ba talaga ang paraan? Yung iba naman, yung ibang simbahan, tinuturo nila para maligtas, magpakabait daw. Mabubuting gawa. Diba noon pa man yan ang alam natin? Sino ang alam nyo? Bata pa lang kayo, yun na kayo. Yun na ang alam nyo. Para maligtas, magpakabait. Diba lahat tayo? Tama? Yan ang, ako, bata pa lang ako. Yan laging narinig ko. Para maligtas ka, kailangan magpakabait ka. Kaya ako naman, takot na takot gumawa ng kasalanan. Talagang nagpapakabait. Pero ang problema, alam niyo problema? Hindi kasi totally continuous yung pagpapakabait natin eh. Tama? Hindi sa lang o kahit anong sikap mong gumawa ng mabuti, ang kabaitan natin putol-putol talaga. Tama? Nagkakamali talaga tayo. Kaya ang tanong, paano ko maliligtas? Nakagawa ko ng kasalanan. Nakapagsinungaling ako, ganito, ganyan. Kaya, maipoprove natin sa Biblia na hindi talaga kabaitan ng tao or hindi good works, hindi mabubuting gawa, ang makapagliligtas sa atin. Bakit? O Ephesians 2:8. Pastor, anong proof sa Bible? Paano natin ma-improve? Ephesians chapter 2, verse 8. Okay, pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Nabubulol na tuloy. Okay, Ephesians 2 verse 8. Ready? Go. For by grace are ye saved through faith. Okay, putulin muna natin. Ano sabi? Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas through sa pamamagitan ng di ba? Pananampalataya. Ituloy natin. Ready, go. And that not of yourselves. It is the gift of God. Sa Tagalog, at hindi ito sa inyong mga sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Kaya ang kaligtasan, para mapunta tayo sa langit, anong sinabi ng Biblia? Sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sinabi pong grace or biyaya, ibig sabihin yan, hindi para sa'yo, pero naging sa'yo. Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Yan ang ibig sabihin ng grace. Halimbawa, ang langit, hindi naman para sa atin yan eh. Amen? Kasi makasalanan tayo. Actually, walang pwedeng pumunta sa langit kasi ang langit banal. Halimbawa, ako, diba, ang langit banal. Ayaw ng Diyos ng kasalanan, ayaw ng Diyos na makasalanan. Ako, makasalanan ako. Kapag ako namatay, sa tingin ko, hindi ako makakapasok sa langit. Bakit? Kasi makasalanan ako. At bawal ang kasalanan sa langit. Pero alam nyo ang maganda doon? Bagamat bawal tayo sa langit, yung Panginoon, siya yung bumaba dito sa lupa. At napako siya sa krus. Upang sa ganon, ay maging pwede tayo sa langit. Amen? So ang dapat natin, yan ang sinasabing grace, biyaya. Bawal tayo doon, pero dahil sa inibig tayo ng Diyos, nanampalataya tayo sa Kanya, naging pwede na tayo sa langit. Amen? Kaya ang langit, siya ay punong-puno ng mga taong makasalanan, pero tumanggap sa Panginoon. Amen? Yung impyerno naman, punong-puno ng mga taong makasalanan,
pero hindi sila tumanggap sa Panginoon. Yun ang kaibahan, tama? Impyerno, lahat ng tao dyan makasalanan. Ganon din naman sa langit. Lahat ng tao doon makasalanan. Pero ang kaibahan natin, nanampalataya tayo at tumanggap tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang taong hindi tumanggap, hindi nanampalataya sa Panginoon. Pag tinuruan mo, ayaw magpaturo ng katiyakan ng kaligtasan, saan pupunta yun? Impyerno. Di ba nakakalungkot, no? At tignan nyo, Ephesians 2:8, balik ulit tayo. Sabi lang, di pa tayo tapos doon. Ephesians 2:8, sabi dyan, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So ang kaligtasan, sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ano sabi? Hindi sa inyong mga sarili. Amen? Amen. So, hindi sa ating mga sarili. Ano yan? Regalo ng Diyos. Ano nga yung regalo sa atin ng Diyos? Ano yung regalo sa atin ng Diyos? Buhay na walang Diba? John 3:16, diba? But have everlasting life. Tapos sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." Okay. O, tingnan nyo. Ituloy natin sa verse 9. Okay. Diyan maliwanag na ang kaligtasan hindi talaga sa pamamagitan ng gawa ng tao, ng kabaitan. Basahin natin. Ready? Go. "Not of works, lest any man should boast." Sa Tagalog, hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. Tama? Alam nyo, karamihang tao ngayon, pag sila ay nakagawa ng mabuti, nagiging mayabang. No? Ganyan ang tao ngayon. Halimbawa, nakatulong lang siya. Ano gagawin niya? Ipagsasabi niya na, ipagmamayabang niya na. Di ba ganyan ang tao ngayon, no? Sa Facebook lang eh. Nakatulong lang, binidyohan na, pinost na agad, no? Kasi gusto niya ng mga likes, ng mga comments na magaganda. Ganyan ang tao ngayon. Pag tumulong siya, ayaw niya ng sikreto. Di ba? Ang tao ngayon, kung gusto niya tumulong, gusto niya sumikat siya. Tama? Kaya pag may mga aksidente, bago niya tulungan, magsiset up muna siya ng camera, no? Para okay yung tulong niya. Tapos makamera, tapos ipopost. Makita ng mga tao. Para palakpakan siya. No? Ganyan ang tao ngayon. Kaya tayo, ang paggawa ng mabuti, may nakakita man o wala, dapat gumawa ka ng mabuti. Amen? Amen. Yung iba, gumagawa lang ng mabuti dahil may nakakita, no? Ay, nandyan sila. Walis ka konti, no? Walis. Nandyan sila. Di ba? Tayo mga Kristiyano, hindi dapat ganun. Amen? Amen. Pag nandyan si kapatid, gawa ka ng mabuti. Pag wala si kapatid, gawa ka pa rin ng mabuti. Amen? Hindi tayo katulad ng iba na pag may nakakakita, tsaka lang gagawa ng kabutihan. Amen? May nakakita man o wala, gagawa tayo ng kabutihan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. Kasi halimbawa, kung lahat tayo, di ba napunta tayo sa langit. Kung dahil yan sa kabaitan, dahil sa kabutihan, ang tao mapupuno ng mga, ang langit mapupuno ng mga mayayabang na tao. Bakit? Kasi, sasabihin nila, ay, kaya ako napunta dito sa langit kasi tumulong ako sa ganito eh. Nagtayo kami ng mga foundations, tapos tumulong kami nung bagyong Yolanda, namigay kami ng mga relief goods. Diba? Sabihin naman ng iba, ako, nung nangampanya ako dun sa Philippine Arena, namigay ako ng kung ano-ano. Namigay ako ng... Kaya, yun ang basihan nila, kaya sila nasa langit, tama? Kaya naging mayabang na sila kasi ganito, ganyan. Kaya yung sabi ng Biblia, hindi sa mga gawa. Amen? Amen. Kaya, pag may nagtanong sa inyo, pag may nagsabi sa inyo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. So, mali yun. Amen? So, paano natin may prove? Ayan, dalhin mo siya sa, tignan nyo po sa Ephesians 2:8. Sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 9, hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. Amen? Kaya alam nyo, talagang pasalamatan natin ang Diyos dahil sa kanyang salita. Amen? Kasi ito yung basihan natin para hindi tayo maligaw sa mundong ito. Tama? Napakarami ng simbahan.
At nakakalito nga naman, saan ba ako magsisimba? Ano ba ang tamang church? Sabi ng Biblia, isa lang ang itinatag ng Panginoon. Saan ba ako maniniwala? So, simple lang, di ba? Punta tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya dito sa church, kailangan talaga, bawat isa ay may Biblia. Di ba? Kung sa iba, pinagbabawal nila ang Biblia, dito sa atin, hindi pwedeng walang Biblia. Amen? Dapat lahat talaga may Biblia at mababasa nila ang katotohanan. Kahit na bata, basta ikaw bata na marunong ka na magbasa, kailangan nagbubuklat ka na ng Biblia. Amen? Kaya dito sa church, ang ating final authority at ang pinaka nasusunod dito ay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kung ano yung naririnig nyo sa pastor, tinuturo dito sa harap, dahil sa salita ng Diyos. Halimbawa, kung ako ay magturo dito, at wala naman tayong basehan sa Biblia, wala naman akong sinasabing, halimbawa, turo lang ako ng turo, tapos hindi ko naman pinapakita sa Biblia, hindi naman tayo nagbubuklat, pwede tayong umalis dito sa church, tama? Kasi, turo lang naman ni pastor yan. Turo lang naman ng tao yan. Pero bakit tayo nandito? Kasi may basihan tayo. Amen? Yes. Sa salita ng Diyos. Kaya bawat narinig nyo, bukas tayo ng Biblia. Yan ang una. Ang pinakasinusunod natin dito ay ang salita ng Diyos. At yung paraan ng ating paglilingkod ay sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Amen? Pagkatapos nating maligtas, anong kasunod? Magpamiyembro sa simbahan. Ano yun? Yung baptism. Pastor, bakit kailangan may baptism? Dahil din sa salita ng Diyos. Amen? Kaya required. At sabi ng Biblia, pagkatapos mo maligtas, magpabaptize. Pastor, saan sa Biblia yan? Paano natin may proof? Patingnan natin. Matthew chapter 28. Matthew 28. Kaya alam nyo po, napakahalaga na dapat may basihan tayo sa Biblia. Kaya ang baptism, hindi po yan biro. Yan ay seryoso ding bagay. Alam nyo yung iba ganitong iniisip nila Baptism? Ihikayatin pa ako magpabaptize? Ayoko nga dyan. May mga ganun tao. Kasi ang iniisip nila, gusto lang nila akong mabaptize kasi gusto lang nilang dumami. Diba may mga ganun tao? Pero, tingnan natin sa Biblia. Diba? Tingnan natin kung nasa Biblia ba ang baptism. Matthew 28, verse 19. Basahin natin. Nakita na po ba? Say amen. Amen. Basahin natin. Ready, go. Go ye therefore and teach all nations. Ano kasunod? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kaya ano sabi? Go ye therefore. Ang utos nito ay ang Diyos ang nag-utos nito. Ano sabi niya? Humayo kayo sa makatuwid. Ibig sabihin ng humayo, lumabas or mag-soul winning. Amen? Kaya nga, nakikita nyo kami, di ba, pupunta sa bahay-bahay. Anong ginagawa namin? Nagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba, minsan, yung iba sa inyo sumasama. Kaya kayo, kung available kayo, Wednesday, Friday, Saturday, lumalabas kami, nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit namin ginagawa yon? Dahil inutos ng Diyos. Ano sabi? Go ye therefore, humayo kayo. At anong kasunod? And teach. Yan, magturo. Pastor, ano yung unang ituturo? Ano ba yung unang itinuro ko sa inyo? Yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya nagtuturo tayo sa bahay-bahay and teach. At sabi dyan, all nations. Lahat ng bansa. Hindi naman natin mapuntahan lahat ng bansa, no? Di ba tayo makapunta sa Japan, sa Korea, sa Amerika? Hindi naman natin kaya yon. Kaya ang Diyos, ganitong ginawa niya. Tumawag siya ng iba't ibang pastor, tao, na nagpastor sa Amerika, may nagpastor sa Japan, may nagpastor sa Korea, may nagpastor sa Philippines, may nagpastor sa Tarlac, hanggang sa may nagpastor sa Balaya. At ito tayo. Amen? Amen. Hindi man natin maabot yung all nations, pero dito sa lugar natin, pwede nating maabot yung bawat tao. Amen? Amen. Sa ibang lugar, sila na ang bahala doon, yung ibang church. Sila din ang magtuturo doon.
Pero dito sa palayang, ang responsibilidad natin ay itong lugar natin. Amen? Teach all nations, turuan ng katiyakan ng kaligtasan. Ngayon, iba yan ang unang narinig nyo. Amen? Katiyakan ng yung tinuruan ko kayo sa inyong mga bahay-bahay, ang ituturo ko sa inyo, katiyakan ng kaligtasan, paano mapunta sa langit. At noong naligtas na kayo, anong kasunod? Tingnan nyo. Anong kasunod? Go ye therefore and teach all nations. Anong kasunod? Baptizing them. Kaya napakalaga din yung baptism. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kaya may turo tayong baptism. Dahil saan, Pastor? Dahil din sa salita ng Diyos. Amen? At marami pa ditong basihan. Sa Matthew chapter 4, ang Panginoon nagpabautismo siya. Nagbigay siya ng halimbawa ng baptism. Tignan natin. Matthew chapter 4. Gusto ko lang siguraduhin natin na lahat ng turo dito na narinig nyo sa harap ay dapat talaga may basihan. Amen? Matthew chapter 4, Matthew chapter 3 pala. Matthew chapter 3. Ito yung kwento na ang Panginoon pumunta siya sa Galilee, Jordan. Galing siya sa Galilee, pumunta siyang Jordan. Alam niyo yung distansya niya pag ni-research niyo, napakalayo daw ng distansya niya eh. And that time, yung kanilang transportation, wala pang sasakyan, wala pang motor, wala pang tricycle, jeep, bus. Ano bang transportation nila dati? Diba hayop, diba? Camel, diba? Or ibon siguro, no? Ay sila sa ibon. Ay, wala namang ganon. Diba? Wala namang ganon. Diba? Camel, yung iba talaga, lakad. At ang Panginoon, alam nyo ba, galing siyang Galilee to Jordan. Napakalayo daw niyan. Pag sinerge nyo. Sabi dyan, anong purpose? Tignan nyo. Matthew 3, verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John. Pumunta siya kay John. Sinong John ito? Si John the Baptist ito. Amen? Amen. John the Baptist. Sabi dyan, to be baptized of him. Pumunta siya para mag-bautismo. And then verse 14, tingnan nyo. But John forbade him, saying, I have need to be baptized, and of thee, and comest thou to me. Sabi ni John, ako nga dapat yung bautismuhan mo, tapos pupunta ka sa akin. Diba? Nagpakumbaba si John eh. Parang nahiya siya, no? Kasi yung pumunta sa kanya, tagapagligtas, tapos gustong magpabautismo. Tignan nyo sa verse 14. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Sabi ng Panginoon, hayaan mo na, upang ang katuwiran ng Diyos or ang kalooban ng Diyos ay matupad. At tingnan nyo, verse 16. Ito na, nagpabaptize ang Panginoon. Verse 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Okay, di ba? Sa madaling salita, verse 16. Ang Panginoon nagpabautismo siya. Amen? So ganito yan. Kung ang Panginoon nga nagpabautismo, tayo pa kaya? Amen? Kaya ang Panginoon nag-iwan siya ng halimbawa na magpabautismo. Okay, alam nyo ba, dito sa binasa natin, maipuprove din natin na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng baptism. Alam nyo ba, merong simbahan na nagtuturo din na para maligtas, kailangan magpabautismo. Nakarinig na kayo ng ganyang turo? May ganyang simbahan. Pero alam nyo ba yung ganun turo? Mali. Bakit? Bakit nga ba? Kasi tingnan nyo, di ba sa kwento na binasa natin, ang Panginoon nagpabautismo? So kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpapabautismo, di dapat hindi na nagpabaptize ang Panginoon. Bakit? Kasi siya na mismo yung tagapagligtas. So, ibig sabihin ba, kaya siya nagpabaptize kasi hindi siya ligtas? Kung ang basihan natin ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Nagets niyo po? So, dapat, di ba, hindi na nagpabautismo ang Panginoon. Pero bakit siya nagpabautismo?
Hindi dahil sa para maligtas siya. Kasi una, ligtas na siya eh. Ay, ibig sabihin, siya na yung tagapagligtas eh. Amen? Amen. Kaya lang siya nagpabautismo. Kasi, nag-iwan siya ng halimbawa na dapat nating sundin. Amen? Kaya tayo, mga ligtas na ba kayo? Amen. Ang next step dyan ay magpabautismo. Amen? So, ang Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa. Kaya sa mga hindi pa nagpabautismo dyan, magpabautismo na kayo. Amen? Tapos, iwasan yung mag-isip ng mga negatibo about baptism. May iba na nagsasabi na, gusto lang kaming mabaptize ni pastor kasi gusto lang nilang dumami. So, diba? May mga ganong isip. Gusto lang ni pastor na maging baptist ako, kaya gusto niya na magpabaptize ako. May mga ganong kaisipan. Gusto lang kasi nilang dumami, gusto lang nila akong maakay sa church nila. Kaya gusto nila akong magpabautismo. Pag gano'n ang kaisipan mo, negatibo ka na. Bakit? Kasi kung wala sa Biblia yan, hindi ko ituturo ang baptism. Amen? Amen. Hindi tayo nagpapabautismo para dumami ang mga tao dito sa church. Alam niyo kung bakit tayo nagpapabautismo? Dahil nakasulat sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung wala sa Biblia ang baptism, hindi tayo magpabaptize. Amen? Pero nasa Biblia kasi. So, nakita na natin sa Matthew. Tapos, meron pa sa Matthew 3. Diba? Matthew 28 kanina, Matthew 3, puro baptism yun. Tapos, sa Acts, meron din. O, tignan natin. Pagkatapos din nilang maligtas, nagpabautismo sila. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts. Sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2. Nakita niyo na po, Acts chapter 2, verse 36. Okay, Acts chapter 2, verse 36. Nakita niyo na po, say amen? Amen. Amen. So sabi ng Biblia, sabay nating basahin. Ready, go. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, 37. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter, 38, go. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. 39. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Ito, 41. Ready? Read. And then, 41. Read. Then they that gladly received his word were baptized. O sa Tagalog, ano sa Tagalog? Sino may Tagalog dyan? Ano sa Tagalog dyan? Sila na nakatanggap ng salita ay nabautismuhan. Nagpabautismo. Okay, basahin natin 41, go. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Amen? Kaya, ayun, pagkatapos nilang tumanggap ng salita, anong sabi? Were baptized. Nagpabautismo sila. Amen? Kaya, ang turong baptism, hindi yan gawa-gawa lang. Kundi yan din po ay nasa salita ng Diyos. Kaya makikita nyo doon, tingnan nyo lahat ng binasa natin, anong una bago magpabaptize? Anong una? Di ba manampalataya muna, kailangan ligtas muna. Amen? So, bago magpabautismo, may prerequisite. Ibig sabihin may requirement. Ano yon? Isa lang, di ba? Ano yon?
ligtas ka na dapat. Amen? Amen. Kailangan mo na ligtas. Kaya di ba, sinong mga nabautismuhan na dito? Taas ang kamay. Di ba, bago kayo maligtas, kailangan sinigurado ko muna sa inyo na, bago kayo magpabautismo, di ba, sinigurado ko muna na dapat ligtas kayo. Amen? Amen. Kaya tinanong, nung nandun tayo sa resort, tinanong ko muna kayo, ligtas na ba kayo? Iyak nyo na ba na kayo sa langit pupunta? Nung umuo kayo, so ayun, baptism na. Amen? Kaya yung mga binasa natin kanina, proof yun na bago magpabautismo, kailangan ligtas muna. Amen? Amen. Kailangan nakatiyak na. Kaya kung kayo ay tiyak na sa langit pupunta at talagang anak na kayo ng Diyos, ligtas na tayo, so ang kasunod niyan is baptism. Amen? Pastor, ano ba ang baptism? Ang baptism ay first step of obedience. Kumbaga, unang hakbang mo sa pagsunod sa Panginoon. So ano ba ang unang hakbang? Magpabautismo ka. Amen? Kaya, sa baptism, napakahalaga niyan kasi utos din niya ng Diyos. Kumbaga sa pag-aaral, anong unang hakbang para makapag-aral ka? Di ba dapat kinder muna, di ba? Hanggang sa pataas, hanggang sa mag-grade 1 ka, grade 2, step by step. So our first step sa paglilingkod natin sa Panginoon is baptism. Pagkatapos ka ng maligtas. Amen? So nagets niyo po? Amen? So anong ibig sabihin natin dito? Ibig sabihin natin na lahat ng ating pinag-aaralan dito sa church ay may basehan tayo, which is ito, salita ng Diyos. Amen? Kaya itong salita ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, ito yung magtuturo sa atin sa tama. Sa tamang doktrina, tamang pamumuhay, ano ba ang dapat gawin sa buhay, paano ba makitungo sa tao, ano ba yung magandang ugali. Lahat tuturuan tayo ng Biblia. Tuturuan tayo niyan, paano tayo manindigan sa katotohanan. No? Tuturuan tayo ng Biblia kung paano tayo maiwas sa mga maling gawain. Amen? Amen. Tuturuan tayo ng Biblia, paano tayo pumasal ng maayos. Kaya lahat salita ng Diyos eh. Amen? Kaya alam nyo dito sa church, nabago tayo, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa tao, dahil sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kung kayo gusto, halimbawa kung kayo nagnanais na gusto nyong mabago yung sarili nyo, o yung attitude nyo na mali, gusto nyong mabago, isa lang ang sagot, salita ng Diyos. Amen? Amen. Basta kung ano ang napakinggan, isa buhay. Tama? Kasi never kang mababago. Kailanman hindi tayo mababago yung buhay natin, yung sarili natin, kung hindi natin ina-apply yung ating mga naririnig galing sa salita ng Diyos. Amen? Sa mga, alam nyo, sayang lang yung mga linggo na nakaka-attend kayo, tapos hindi nyo naman isinasa buhay kung ano yung natututunan nyo. Never, hindi talaga kayo magbabago. Hindi tayo magbabago kung hindi natin isasa buhay kung ano yung ating napapakinggan. Amen? Amen. Kaya, salamat naman sa Panginoon at kahit papano, di ba, nagbabago ang buhay natin. Hindi man on the spot. Meron ba dito nakapakinig tapos kinabukasan nagbago agad? Wala eh, tama? Ang pagbabago, step by step yan. Dahan-dahan. Hindi yan isang bagsakan na kinabukasan nabago na ang buhay mo. Nabago na ang attitude mo. Hindi, dahan-dahan po yan. Amen? Kaya bawat pagsisimba nyo, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos para makita na ano ba yung tama, ano ba yung dapat gawin. Kaya kung sa akin lang, hindi ko kayo kayang baguhin. Pero yung ipinapangaral natin na salita ng Diyos, kaya tayong baguhin. Amen? Amen. Ang nagbabago sa atin, hindi ang pastor, hindi ang katabi nyo, hindi ang kaibigan nyo. Ang nagbabago sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen? Yes. Kaya, tignan nyo, no? Ngayon, tuwing linggo, nakakasimpa na kayo. Ngayon, pag ano kaya, paano kaya kung walang church, walang tayong natagpuang simbahan, no? Asan ka kaya pag linggo? No? Lahat ba kayo tuwing linggo nasa church din dati? No? Hindi, no?
Yung iba siguro, nag-aaral. Yung iba siguro, makatambay, no? Yung iba siguro, puro laro. Pero, salamat sa Biblia, no? Tinuruan tayo na kung gaano kahalaga ang linggo. Amen? Alam ko, pagdating sa pagiging busy, naniniwala ako na karamihan sa inyo busy. Amen? Yung iba sa inyo, may mga trabaho. At yung iba nga sa inyo, di ba, minsan puyat sa trabaho, nakakapagod. Kung iisipin lang natin, dapat ang linggo, rest day natin eh, tama? Pagod ka sa pag-aaral mo from Monday to Saturday. Pagod ka, gusto mo magpahinga ng linggo. Yung iba naman, ang linggo nila, laba day, no? Pag linggo, doon sila naglalaba. Kaya may mga kanya-kanya tayong gawain pag linggo. Pero, bakit natin kinancel yung ating mga kanyang-kanyang gawain pag linggo? Dahil, naunawaan natin na ang linggo ay para sa Diyos. Amen? Amen. Para sa Diyos. Marami man tayong pinagkakabalan, busy, pero pagdating ng Sunday, para sa Diyos yan. Amen? Amen. Ganyan kahalaga. Kaya salamat talaga sa salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos, wala tayo ngayon dito. Baka hindi tayo magkakakilala ngayon, no? Siguro nagkikitaan lang tayo, nagtitinginan, di ba? At siguro karamihan sa inyo, nagkakasalubungan lang, di ba? Sa daanan. Pero dahil sa salita ng Diyos, nandito tayo ngayon. Amen? Amen. Masaya ba kayo na nagkakakilala tayo? Amen. Nandito tayo ngayon dahil sa salita ng Diyos. Siguro kung walang salita ng Diyos, pwede tayong umalis dito kung ano-anong gawin natin kasi hindi naman dahil sa salita ng Diyos eh. Tsaka ito yung pagtitipon na ang pinag-uusapan salita ng Diyos. Amen? Ito yung magandang pagtitipon. Ang pinag-uusapan salita ng Diyos. Hindi yung nakakita kayo dyan, nagtitipon. Tapos nakisali ka. Nagtipon yung mga marites, no? Tapos nagchismisan. Nakakalungkot na pagtitipon yun, tama? Sisiraan din na yung ganito, ganyan, ganito, ganyan. Nakakalungkot na ano yun? Na pagtitipon, no? Di ba? Tama? Yung iba naman, nagtitipon sila. Kasi, dahil sa alak, nag-inuman, nag-video okay. Yung iba, nagtitipon dahil sa sabong. Di ba? Dito, pag dumadaan kami dito sa ano, may sabong dito eh. Pero sarado ba yan? Sarado yata, no? Pero grabe daw ingay dyan eh. Hanggang dito yata, rinig ang ingay. Grabe, ang lawak din eh. Nung napadaan ako dyan yung arang yero. Nagtipon dahil sa sabong. Nabalitaan niyo yung ano, yung mga nawala, no? Nawala dahil sa sabong, no? Grabe, no? Eh kung nagtipon yun dahil sa church, mawawala kaya yung mga yun? Diba? Kaya dapat piliin natin kung saan tayo pupuntang pagtitipon. Pag pumunta tayo sa pagtitipon na puro idungman, ay dapat hindi dyan. Amen? Pag pupunta tayo sa isang pagtitipon na alam natin na chismisan, ay dapat hindi dyan. Amen? Amen. Kasi Kristiyano tayo eh. Pag nakita natin na nagtitipon, tapos puro gadgets, puro laro lang, adik sa paglalaro, ay, ayoko dyan. Amen? Amen. Pero pag pagtitipon yan at pinag-uusapan salita ng Diyos, aba, dyan tayo. Amen? Amen. Kaya sa church natin, ang the best na pagtitipon sa buong mundo ay yung pagtitipon na ang pinag-uusapan salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi naman masama yung ibang pagtitipon. Pero ang maganda po, na bawat pagtitipon natin, tayo ay sama-sama. Amen? Pastor, nakalagay ba sa Biblia yan? Yes, nakalagay din. Diba yung Hebrews 10:25? Sige nga, basahin natin. Sa mga hindi pa nabasa yon, basahin natin. Hebrews 10:25. Dito nakalagay na kaya pala tayo may simbahan, kaya pala tayo nag-church kasi pinaalalahanan tayo ng Biblia na huwag nating pababayaan yung ating sama-samang pagtitipon. Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews 10:25. Sige. Nakita niyo na po. Say amen? Amen. Amen. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Not forsaking the assembling of ourselves together,
as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. May Tagalog kayo dyan. Pwede nga pero ng Tagalog. Timothy. Ayan, sabi dito, basahin natin sa Tagalog, Hebrews 10, verse 25. Okay. Sa Tagalog, sundan nyo kung may Tagalog kayo dyan. Sabi, hindi pinababayaan ang sama-sama nating pagtitipon. Ayan. Kaya pala, every Sunday, nandito tayo sa church, every may simba, kasi hindi natin pinababayaan yung sama-sama nating pagtitipon. Amen? O ituloy ko ya, sabi, gaya ng ugali ng ilan. Ito, kundi tinatagubilinan ang isa't isa. Pag sinabing tinatagubilinan, di ba ibig sabihin pinapaalalahanan, tama? Kaya makikita nyo kami, tuwing Sabado, lumalabas kami, tapos sinasabihan namin kayo, oh, linggo bukas simba tayo di ba? Tapos kayo naman, opo pastor, di ba? So bukod sa inyo, alam nyo ba, bukod sa inyo, napakarami din namin na-invite. Pero ngayon, wala sila. Pero okay lang yan kasi nandiyan naman kayo. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, tinatagubilinan ang isa't isa. Kaya pupunta kami sa inyo bahay-bahay at pinapaalalahanan kung bukas simba tayo. Amen? Amen. Kaya pag tumagal-tagal na kayo, iba naman yung papaalalahanan natin. Tama? Kasi kayo, sanay na kayo na every Sunday kailangan simba. Amen? Amen. Kaya yung mga, alam nyong tuwing linggo ay may simba, kahit hindi na tayo paalalahanan nun. Tama? Kasi alam natin na linggo simba. Ang papaalalahanan natin, syempre yung mga bago. Yung mga bagong naturuan lang. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng binasa natin, alam nyo, ang basihan, Biblia. Katiyakan ng kaligtasan, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, baptism, pagsisimba natin, saan matatagpuan? Biblia. Kaya ang church natin, ang final authority dito, or ang pinakamasusunod dito, ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, tayo lahat ay tumayo. At tayo ay mananalangin. And then, awit ulit tayo. Isang awit, then yung mga bata, ang kanta. Nasaan yung kopya nyo? Mga bata. Naku, meron pa ba? Nadala. O, sige. Nasaan yung isang leader natin? Ha? Dito na. Dali. Isang awit ulit. And then, sunod yung mga bata. Ready kayo sa awit nyo Sige. Ito na.